Finifinishing na po ni Nalon at saka ni Master Joel po yung tali. Op! Sumobra! Oh, no. Sumobra siya. Op! Ay, sa puwit na siya. Hindi na siya pwede. Oh, no. Hindi na siya pwede. Nasa puwit na siya. Kunti lang sana eh. Imamatay yan. Sipain siya ng isa, oh. Oh, no. So, ay, ano yan? Hirap naman yan. Sige, paayos mo na lang sa kanya. Ayos na lang. Dan! Hirap, mahirap. Dan, pagkitingin nga dito sa isa. Ito, oh. Para mahirap yung sitwasyon ng isang baka na to. Okay na? Baka sisipa ba yung ulo niya? Tingnan mo, Dan. Basta suod kayo daw, di kasipa ang baka. Pag malapit pala sa paa, hindi makasipa. Okay. Ayan, kasi takot tayo na baka masipa yung ulo din na makahinga. So hanggang 46 lang? Di naman sisiksik? So tamang-tama lang, Raymond, sa 46? Tamang-tama lang? Dito, hindi ka maglagay ng kalso. Sa kabila may kalso yan. Wala na. Oh, 46. Yay! Wow! Yung malalaki, doon sa harap. So baka naman sobrang bigat na tayo dyan sa harap. Wala na. Bakit sa harap lahat ang malalaki? Bakit hindi nyo nilagay dito sa huli? Ara dire sa kuan budam ko. Mo ubirhang mandam udag ko dire dam. Mo hangat truck ustad. Matanga. Angat. Mag-angat ang truck. Oh. So safe naman kami doon kahit na ilan pa kami doon sa harap. Mabigat dun sa harap. Okay ra lang. Okay na dam kay. Tapos may feeds pa sa harap. Kung imuhang bugaton dire sa loyo, yung angat anak. Pitinit. Saan kayo natin ilagay yung feeds, no, sa sunod? Dapat lagyan talaga natin ng panglagyan dyan, oh. Dire uta dam o, tangan dire dam ba? Oo. Pasukatan ko ito. Oo. Di lang, bili lang kami doon bago. Bili lang kami doon. Di lang. Bakit ipadala mo? Kasi tangalan ba, magkuhan ka rin magpapasa mo ko sa kuhan. Ay, saan mo ilagay? Doon sa, oh sige, madala mo. Doon sa headboard. Oo. So, 46 po ang ating naikarga. So, akala po natin ay 45. So, sabi ko kung maihirit pa, yan po ay katamtamang karga daw. Katamtaman ng karga, 46. Mga kagandang buhay. Kasi marami pong malalaki ang nabili ni Master Joel. So, ilan ang natira dito? 8, Lon? 8 ang natira? 8. 8 po ang natira. So, yan, ipapadala po ni Master Joel yung mga natirang feeds para daw po pagdating doon sa tangalan sa pahingahan, meron na po silang makakain. Okay. So, dagdagan ko na lang yan ng cattle feeds. Okay, mag-cattle feeds naman po doon mga kagandang buhay. Tawagan mo na ninyo si Joseph. Sabihin na okay na. Tapos na tayo. Kanina po kasi nakita ko itong isang brown na baka na nahirapan po siya talaga, naiipit yung ulo niya. Pina-adjust ko yung ulo. Oo. Eh, mahirap po kung wala ng galawan ang ating mga baka. Ayan. Maluwag lang sila po. May galaw-galawan pa sila, di sila siksik masyado. Kasi masyado po kasi mainit.
Mainit po mga kagandang buhay, tapos siksikin mo pa sila. Oh, ready na, ready na. Oh. Ayan, medyo dumilim na po ang atin pong langit. At ako po ay uuwi na para sa isa na naman pong obligasyon na kailangan po nating gampanan. So, kain ka lang ng kain, may good news. Yan po, si good news to. Pag binibless po talaga tayo, ay pasalamatan natin sa Diyos. Galing kumain ng tubo, oh. Sabi ko, wag nilang painitan yung tubo bukas. Para kahit papano po, meron pa tayong kumpay na maibigay sa ating mga alaga. Dani, may iiwan kayo dito ha. So, siguro sinalon ang sisipat at si kabiyahing Winnie. So, medyo mga payat ang natira, no? Medyo mahihinang mga baka po yung natira. Lon, paalagaan mo talaga itong mga mahihinang baka. I-chop-chop ninyo yung mga ano na yan, tubo, okay? Nonoy? Chop-chop nyo yung mga tubo na yan, tapos ito wag painitan yung mga tubo. Hanap kayo ng paglagyan dyan na hindi mainit. Tsaka ibibilin ko sa'yo, Noy, yung mga alagain ko. Ito, wag mong painitan siya. Tapos paliguan mo yung binili naming gamot. Tapos ito, alalay nyo dyan. Magkano ba ibigay natin, bigyan nyo ng pangmerienda yung tagad EI dito bukas. At least, busog siya. Mahirap din kayo mag-EI. Bili natin po yung ating mga alagain. Tayo na ako ipaabot na, Noy. Kanara diha. Ito po, we are making money. At the same time po, mga kagandang buhay, nag-i-enjoy po tayo. Kaya sa aking mga manunood dyan, start right in cattle farming po. Ilang bisis ko na po yung sinasabi lagi. Kasi mas kikita po tayo dito sa mga bakang madaling lumaki. Ito po yung umpisa pa lamang po ng ating cattle farming. At saka si Nalon po mga kagandang buhay, siya po ang nag-refer sa atin ng itong inahin na to, oh. Yung gagawin nating inahin. Meron po siyang spatter pea. Kasi yung farmer yung nagbigay ng spatter pea doon sa spatter mo, di ba? Kabihang Nalon. Ngayon, dahil ikaw ang nag-guide sa akin, papunta sa pagbili doon sa inahin na yan, bigyan kitang 2,000. Di ba? Kasi ikaw yung nagturo dyan, di naman natin nabili yan, kung di dahil sa spatter mo at kung di din dahil sa iyo. Di ba? Hindi mo siya binili kasi hindi pwede sa pangkatay. Pero naalala mo naman siya dahil sobrang ganda siya na pwede natin siyang gawing inahin. Kaya dahil dyan, meron kang 2,000 na sideline. Pangbili kang bigas? Yeah! Okay. Kaya patuloy pag-ispat-ispat Oo, magkuhan ko na diya sa dapit sa Malalod. Oo. Manhuyod. Mga babae lang. Mga babae lang. Yan lang. Uwi ka na ba? Umuwi ko taw-taw na makalarga mo. Pero yung mga baka mo, mahihina yung natira. Oo. Alagaan mo mabuti ha. Para sunod si Mana ako mo biyahe man. Oo, ikaw mabiyahe. Ngayon, baka hindi ko kakayanin na pumunta dito ng Webes, no? Webes yung pista natin. Mamili. Baka di ko kakayanin. And then, siguro uwi naman si Kabeng Roger. Lunes ngayon. Lunes, Martes, Merkules, Webes. Parang di kakayanin siguro, no? Baka malate si Kabeng Roger. Kayo na lang ang sisipat. Oo. Habang malate si Kabeng Roger. Kasi ako, magpahinga muna ako, Lon. Di kaya. Pahinga muna ako dahil mahirap pag na-overfatigue na po talaga ang ating katawan. So, wag niyong pabayaan yung aking mga alagain. Si Good News, wag mong bukas ay ito. Dito naman si Danny Si Danny na yung bahala. Okay. Ayan po. Hello there mga kagandang buhay. So, di pa po kami nakakalayo. Dito pa lang po kami sa labas ng gate namin. Nag-troubleshoot na po kagad ang team namin, mga kagandang buhay sa biyahe.
Gawa ng meron pong napansin si Cass at si Nunoy Edwin na dumudungaw na baka, wala na pang ilong. Kaya chinek natin lahat bago po ang alis namin. So time check po is 7:30 in the evening na. Kami makakaalis. Hirap po ng journey ito. Importante po ma-secure natin na intact po ang mga tali ng ating mga baka. So dapat po ang kasama talaga sa biyahe ay yung expert po talaga. Buti na lang po at naka-hire po tayo ng isa pong tauhan natin na expert pagdating dyan. Expert pagdating dyan. So, kasama ko po ang aking 3 bagong tauhan po, mga kagandang buhay sa biyaheng ito, to Aklan. Ayan. Kasi hanggang Aklan lang ako. Samahan niyo po kami sa aming journey, mga kagandang buhay. Ayan na po, mga kagandang buhay. Naayos na po namin yung aming pong mga baka. So, ito po ang team namin ngayon. Bagong team po, kasama si Raymond. Of course, yung driver natin, safe. Hindi siya kasama doon sa na-terminate. And then, Master Jewel. At saka, ano pangalan mo dong? Ha? Airland. At saka si Romnek po. Ayan, mga kagandang buhay. So, 6 po kami ngayon. Yan po ang aming bagong team. So, bago pong mga, mga tagubilin, mga instruction, mga kagandang buhay. At isa po sa napansin ko, buti na lang si Raymond, meron pong dalang flashlight. So, dagdagan natin, ang request po ni Master Joel, yung, umiigpat-igpat? Ayan, meron po ako dun sa bahay, hindi nagagamit. Bilhan ko na lang po yun ng charger, mga kagandang buhay. Oo. Kailangan daw yun ni Master Jewel. Kaya ito po yung bagong team namin, mga kagandang buhay. Medyo matagal-tagal ko na rin po na hindi na-film yung journey po namin na pagbiyahe po, pag-transport natin mga hayop. Kaya, come on, samahan niyo po kami sa aming biyahe. Ayan po mga kagandang buhay, check po natin ulit kung intact yung ating Pangilong bago po tayo umakyat ng bundok ng Kanlaon. So, chinek po ulit ni Raymond kung sakto ba o wala bang natanggal ang Pangilong. Kasi medyo mahaba-haba po ang ating aakyating bundok. Ang Kanlaon po, mga kagandang buhay, ang ating way. So, kailangan intact po ang ating mga baka. Yan po ang obligasyon po ng team leader. Yung iba, hindi na po sila nag-check. Kasi nga wala pang flashlight yung iba. Tingnan natin. Akita po yan ang Kanlaon, no? So medyo mahaba-haba po talaga ang akyatan. Ito po yung aking kinakatakutan po pag nagbiyahe. Oh, no. Yung daan po na mataas na bundok na aming tatahakin. Secure para sa ating alaga. Ayun na si Raymond. Tinignan isa-isa po yung sa taas. So ito na po yung daan, mga kagandang buhay, na kinakatakutan ko. Kasi masyado pong mabangin. At ayan po yung mga bahay sa baba, oh. So medyo mataas na po yung ating inaakyat. Mataas na tayo. Yan, umuugong na po ang ating tenga. Ito po yung lagi po ako nananalangin dito kapag ganito pong kargado yung aming truck. Tuloy-tuloy po yung akyatan, tuloy-tuloy po talaga yan, mga kagandang buhay. Yan, napakahaba pong akyatan yan. Tapos ganyan po, oh, pwede ka pong mahulog sa ganyan. Oh, yan, walang barrier. Oh no! May mga spot po na walang barrier, meron din namang meron. Yan. So, tuloy-tuloy pong akyat. Wala pong tigil yan, mga kagandang buhay. Akyatan po ng akyat. Ayun na po, sa baba. Yung mga bahay po, yun. Sa taas na po tayo. Tapos yan, tingnan nyo po, napakadelikado. Oh no!
po yung aming journey. Kailangan po yung truck natin, lagi pong naka-check up yung brake. Lagi naka-check up po para wag po kaming masiraan sa daan dahil napakadelikado. Yan. So, yun po nakikita nyo yung mga ilaw na yon, akyatin pa po natin yon. Nangalahati pa lang po tayo ng akyat. Oo. Nakakakaba po minsan, nakakagandang buhay pag hindi pa pumasok ang ating clutch. Walang tigil pong akyatan. Dito na po tayo sa tuktok, mga kagandang buhay. Oh. Kita na natin yung mga ilaw sa baba. Mataas na po talaga tayo sa sea level. Pero patuloy pa rin po ang taas natin. Akyat pa rin to tayo ng akyat. Mag-iisang oras na po ng akyatan. Tuloy. Kagandang buhay. Medyo pababa na po tayo ngayon. See? Pababa na. Okay, check natin ulit ang ating mga baka. Okay, baba! Ako po yung unang bababa dahil ako po yung dito sa may pinto. This time po, bababa na yung ating dalawang cowboy. Tatlo sila. Para i-check po. Mag-checking ulit. Buti merong liwanag dito, street light, oh. Yan. Cellphone lang po yung ilaw nila, mga kagandang buhay, para mabilis. Mabilis po ang checking. So, first time po nakakomboy itong dalawa natin ngayong tauhan. First time po nila itong nakakomboy. Checking sa taas.
Para okay naman sila, no? Huh? Healthy. Ang okay naman sila. Uy, may nakahiga na dong. Oh no. Okay lang to dong? Upo lang, upo na pagod siguro. Kaya ito po yung kagandahan kung hindi po sila masyadong masikip. Nakakahiga po yung iba. Lalo na po yung pag-ilong niya sa baba. Kaya tsampa niya, sa baba siya tinali. Eh yung iba sa taas yung pag-ilong, hindi talaga makaupo. O sila mga kagandang buhay. Checking. Kasi dito na tayo sa baba Isang oras po na puro akyatan. Dito na tayo sa baba. Kaya pag pauwi ka naman, ito naman yung portion na akyat ka. Yan po. Parang okay naman sila. Driver natin ngayon, mga kagandang buhay. Joseph, babantayan kita. Huwag mong ipikit yung mga mata mo. Kanina po mga kagandang buhay is binigyan natin ng Mifinamic Dolphinal ang ating driver kasi daw sabi niya parang may UTI siya. Wala magsakit na. Wala na yung sakit? Pero di ba sabi mo masakit ka umihi? Oh no! Pero ipapacheck ko pa rin yung ihi mo mamaya. Habang nagpapakain sila sa ating mga baka, ikaw ay dadalhin ko sa district hospital ang Ibahay. Madali lang naman yan i-check yung ihi. Dapat huwag pabayaan ang ating mga katawan kasi ang UTI na hindi ginagamot, nakakasira yan ng kidney. Oh no! Ayan. Ingatan mo yung kidney mo. Kasi pang mayayamanin yan na sakit. Pagka nasira yung kidney natin at hindi na mag-function. Mahal ang gamutan. Pagpapadialysis ka 2 times a week. Kung kaya mo ba yun, 6,000 a week? 6,000 pesos? Lifetime? Hanggang may hanggang may hininga ka pa sa mundo, magpapadialysis ka pagka ang mga kidney mo ay hindi na mag-function. Diba mga kagandang buhay, masyadong advance. UTI lang, ngayon lang nagka-UTI, dialysis ka agad. Kaya kabahan ka na, driver ko. Oh no! Tingnan ko ang mata mo kung lumiliit. Pastor Joel, gising ka pa ba? Siga na mata mo? Driver natin, mga kagandang buhay, bantayan natin. Dahil daw sa alikabok, sa bakong, hindi siya nakatulog. Dahil pumapasok talaga po sa bitana ang sasakyan. Dapat pinaandar mo na lang yung sasakyan natin, nag-aircon ka na lang. Dapat tinry mo talaga makatulog. Kasi mahirap yung ganito. Hindi na rin ako makapikit ng mata ko dahil takot na rin ako makapikit yung mata mo. Oh no! Ang layo pa ng biyahe natin. From here, Dumangas to Tangalan is 5 hours to 6 hours. Alas 5, 6, alas 7, kung papalarin tayo, alas 9, nandun na tayo, pag medyo bilis-bilisan konti. Pero kasagaran, pag ganito walang traffic, pakuha natin ng 5 oras. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alas 10 tayo darating. Ganon din ba calculation mo, Sep? Alas 10 tayo darating. Yan. Alas 10 po tayo darating, mga magandang buhay. Kala nyo, karamihan po, shout out po sa mga drivers, container van, whatsoever po.
Shout out po sa inyo. Napakahirap po ng inyong trabaho para mabigyan lang po ng disente at maayos na buhay ang inyong mga pamilya. Shout out po sa mga OFW dyan, sa ibang bansa, sa mga driver dyan sa ibang bansa. Shout out sa inyo. Ingat po kayo. Joseph, pinipilit ko po talagang matulog. Kasi pag naramdaman mo na hindi na talaga kaya, tabi lang at subukan mo makatulog. Hindi pwede yung naantok ka na, hindi ka pa tutulog. Doon pumunta ka sa taas, nawala yung antok mo? Giahak mo, no? Nawala nung pumunta siya doon. Bakit kasi sabi ko dito ka lang sa loob? Sama-sama na tayo. Punta ka pa doon sa windbreaker. Ay mainit doon, walang aircon doon. Time check po natin mga kagandang buhay is 5:15 at hindi po talaga kinaya ng ating driver ang antok. At sabi ko sa kanya, maghanap kami ng restaurant na pwede kami magkape. So yung ating cowboy, tinignan ulit, chinek ulit yung ating mga baka before kami magkape. Kape muna tayo mga kagandang buhay. Oo. Kape tayo, master. Kape. Ayan po. Ayan po, nagkape na ang ating driver. Tinapangan mo, black coffee. Anong gamit mo? Black? 3-in-1? Oh, 3-in-1. Kopi ko. Sige, kahit ano lang sa akin, master. Okay yan, no? O, kopi ko na lang. Sige. Ayaw mo pikit-pikit muna? Hayag naman. Dito lang kami sa labas. Ikaw lang mag-isa dun sa loob. Ha? Ayaw pa rin? Pado ka? Alang na daw. O, tinimplan po ako ni master ng kape. O, sa mga driver dyan na nanonood sa atin, lagi. Ito po yung gawin ninyo. Pag nantok kayo, hanap kayo ng mapagkapihan. Huwag pilitin. Pero yung driver natin, matapang. Bantayan natin yung mata niya mamaya. Master kasi tulog ng tulog eh. Master, damihan mo ng tubig. Ayoko ng matamis. Punuin mo, master. Punuin. Diba? Ang tatay master ko. Timplan ako ng kape. Kape muna tayo, mga kagandang buhay. So, dito na tayo ngayon, mga kagandang buhay, sa Dumaraw. So, malapit lang sa Pasig. Yan ang mata mo. Naku, yung mata mo pala namula. Oh, no! Tuluan ko muna, mga kagandang buhay. Lagyan ko muna po ng ating gamot. Kaya ako po, na-allergy talaga sobra. Kaya may mga baon po akong pinapatak sa mata natin. So, Dumaraw, ano pa yan? Ilang ano pa lang wala pang kalating oras yata yung takbo natin from the port of Batangas. Batangas Dumangas. Patakan muna natin po yung mata na ating driver. Naku, grabe palang pula ng mata mo. Oh, no! Ano, Okay, pikit mo lang, pero hindi masyadong pikit para wag mawala yung pag pinapatak ka na ako, pinikit mo kaagad yung mata mo eh. Kunti-kunti lang napikit para sige, ulitin natin kasi lang naman to, panghugas. Kunti-pikit lang. Mamaya, after 3 hours, patakan ulit natin. Nadali siya ng alikabok po, mga kagandang buhay. Oh, no! Kaya dapat po sa biyahe, kumpleto po tayo ng gamot. Meron po tayong
by Jessic. Meron po tayong Nipinamic. Meron tayong mga patak-patak sa mata natin. Pero pag inatake tayo, lalo na pag driver, ikaw ang motor ng sakyan natin. Kaya, mahigit 5 oras pa po yung aming lalakbayin. Dapat nagsabi ka sa akin na talagang hindi maganda yung kalagayan ng mata mo. Madali naman mag-effect yung ano natin, gamot. Kape po tayo ng kape, mga kagandang buhay. Tumataas po yung ating blood sugar. Kaya sa hirap po ng pag-transport natin ng ating mga hayop sa Luzon, dapat sulit. Kikita talaga tayo kasi from pamimili namin sa mga stockyard, grabe na yung puyatan. Grabe na po yung effort namin at yung mga expenses. Hanggang makatay po siya sa Luzon. Yung iba po nagsasabi, naku, madali daw kaming yayaman. Worth it naman kung yayaman, di ba po? Maganda yan. Kasi sa hirap ng trabaho namin, worth it nang kumita kami. Buwis buhay po ito, mga kagandang buhay. Buwis buhay. Thank you so much po sa lagi niyong pagsubaybay sa ating mga cattle buying, livestock auction market. Pagsipat natin. Master, halika. Nanyo, master natin. Ha? Yan. Upo ka dyan. Master natin, mga kagandang buhay. Nako, may edad na. Pero, mahataw pa rin. Ang lugar diri ba? Ha? Ang lugar eh. Dumaraw. Nagapi ba dito Dumaraw? Nagkape daw kami sa Dumaraw. Worth it po na kumita ang aming team, mga kagandang buhay. Buti nga, parang kumunti-kunti na ngayon yung mga batser natin. Kasi naaway din sila ng ating mga masugid na mga supporters. Hoy, may liwanag na po, mga kagandang buhay, oh. It's bukang liwayway. Oh. Ganda ang sikat ng araw. Mamaya yan, nakakapasong init na naman. Oh, no! So, okay yung mga hayop natin? Checking po, mga kagandang buhay. Ayos po ang mga hayop natin. Eh. May kumpay kami baon, no? Napakalakas po nila. Wala pong masyadong humuhiga. Dahil po yan sa cattle feeds, mga kagandang buhay. Malakas talaga resistensya nila sa biyahe. Oh. Thank you. You are living Sigma, the heart of Capiz. Yan po. We are living na Sigma. Mga kagandang buhay at binabatayin ko talaga yung driver natin. Ayaw matulog na. Langanin na daw. Ang team natin. Oh. Healthy mga hayop natin, oh. Tingnan nyo. Oh. Healthy. Dati po, pag sumasama ako, mga kagandang buhay sa biyahe, di ba napansin nyo, hirap na hirap kami sa pagpatayo sa mga nakahiga. Pero mula nung gumagamit kami ng cattle feeds, mga kagandang buhay, ayan, yung mga ano natin, mga baka natin, ang lakas resistensya. Oh, purya kung may sakit lang. Pero ito, napaka-healthy po nila lahat. Maresistensya po talaga ang baka. Kapag kayong pinakain natin sa kanila, yung angkop talaga sa kanilang pagkain. Mga ano pa, mga kagandang buhay, 4 hours drive pa. Alas 9 to alas 10 po ang ating dating.